mo bang may dalawang uri ng mundo na dapat mong malaman? At para malaman mo kung nasa ang mundo ka ngayon, makinig kang mabuti. Ang unang mundo ay ang mundo ng mga tao. Mundo ng kasiyahan, kayamanan, at mga bagay na madaling kahumalingan ng tao. Kapag naranasan ito ng marami, hirap na silang talikuran. Pero ang mundong ito, nagbibigay lamang ng panandaliang saya. Dahil pagkatapos ng kasiyahan, darating ang mabigat na kapighatian. Mga sakit, kalungkutan, pagkawasak, at iba't ibang uri ng paghihirap. Sa madaling salita, para itong apoy na unti-unting tumutupok sa tao. Isang maling hakbang mo lang, maaari kang mahulog sa lalong pagdurusa. At ang mga taong nabubuhay rito, sila yung kahit anong payo ang sabihin mo, hindi nakikinig. Mas sinusunod nila ang gusto ng laman kaysa sa babala ng Diyos, kahit alam nilang ang dulo nito ay paghihirap. Ngayon, ang pangalawang mundo naman ay ang simpleng mundo. Mundo ng katahimikan. Mundo ng mga taong napinunan ng Diyos. Sila yung mga taong hindi na nakikipag-agawan sa mana, hindi na alipin ng inggit, galit o kasakiman. Dahil ang mga bagay na hindi kabilang sa kanilang mundo, para na lamang uling na nagbabagang apoy, kapag hinawakan nila, alam nilang makakapaso lamang ito sa kanilang kaluluwa. Kaya umiiwas sila. Ang mundong ito ay hindi madaling maunawaan ng lahat. Ang nakakaunawa lamang dito ay ang mga taong dumaraan sa makipot na daan. Sila yung mga taong kayang pumasok sa mundo ng tao. Pero hindi nila hinahawakan ang mga bagay na hindi para sa kanila. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Nasang mundo ka na ba? Kung nasa edad ka na ng 40 pataas, pero nakakulong ka pa rin sa makamundong buhay, maaaring matagal ka ng pinoproseso ng Diyos, pero hindi ka tumugon. At kung sakaling nasa tamang mundo ka na ngayon, huwag kang magmalaki. Sa halip, lalo mong ibaon ang iyong mga ugat sa kailaliman. Dahil kapag dumating ang matinding pagsubok, ang punong malalim ang ugat, hindi agad mabubunot.